Magandang araw po mga kapatid, kapuso. Ngayon po, maganda yung mga topics natin sa mga darating na araw at obvious naman po sa title, Lowering Your Stress. Mga kapatid, buhay po natin ngayon, itong may COVID-19, ang dami pong stress na pumapasok. May mga tao na wala ng trabaho, may mga taong nagkasakit, gumastos, at kabi-kabila po ang stress. Kaya I decided to make this series so that somehow I could help you cope up with these pressured times, mga kapatid. No? Itong COVID-19, ang daming nagawa sa atin, hindi tayo sanay. At kapag hindi tayo sanay sa mga nangyari sa buhay natin, doon po pumapasok yung stress. Okay, you can be overloaded by a lot of things. Halimbawa, yan, activity work, di ba? Ang dami mong ginagawa. O kaya information overload, di ba? No? Gusto mong mag-aral ng isang bagay, ang daming pumapasok sa isip mo. Ang daming nagbibigay ng informasyon sa iyo. That is overloading. Choices debt, mga kapatid, yung mga utang, di ba? Utang, ilang di mo alam, dumadami na yung utang mo, lalo ngayon, kailangan mo ng pera. Accessibility, mga kapatid, di po ba? And this change worries the pace of life. Change, worries, and the pace of life. Ano yung sabihin nun? Yan, overloaded, yan itong COVID-19 ngayon, talagang we're overloaded in changes. We call it the new normal. And we worry a lot pag merong changes. At dahil dito, nagbabago yung pace of life natin. Kaya pag sinabi mo sa akin, wala kang stress, nagsisinungaling ka. No? Lagi po mga kapatid, baka ikaw ay marunong lang mag-cope up sa stress. Akala mo lang wala, pero meron pong stress sa buhay natin palagi. Kasi po, uulitin ko, this world is imperfect, so it will produce stressful moments. Sabi sa Job 3:26, I cannot calm down or relax. I am too upset to rest. Kaya may mga kaibigan ako, pag tinanong ko sila, sabi ito, I cannot calm down. Gawin po natin pula ito. No? I cannot calm down or relax. Yan mga kapatid. No? May mga kaibigan po ako, sinasabi nila sa akin, Brother Randy, no? Kalma ka lang. Okay? Pag makajus ka, hindi ka dapat nalilito. Doon nga sa Job 3:26, siya mismo nagsabi, and Job is a person so close to God. Mga kapatid, and yet, now you read it, that sinabi, I cannot calm down. Dumadating po talaga sa atin, mga kapatid, na tayo po ay napapaalala, na tayo po ay nai-stress sa maraming bagay sa buhay natin, mga mahal kong kapanalig. So, anong ibig sabihin ng, ito po, I'm gonna explain to you the meaning of margin. Margin is the space between my load and my limits, mga kapatid. No? Yan po, mga kapatid, pag walang margin, yung load mo, no? Pag walang margin yung pumapasok sa iyo na iba't ibang uri ng pressure, pag wala siyang margin, sigurado po, mga kapatid, pag umabot sa limit mo yan, mag-i-snap ka. Bigla ka na lang mababaliw o bigla ka na lang mawewendang ka na lang na parang gusto mo nang matapos yung mundo, na parang gusto mo nang parang bula na gusto mo na lang mawala. So, ito po mga kapatid, we need to live with a margin. Not using up all I have, but resolving some of my time, energy, and resources for the unexpected. Di ba mga kapatid, ganyan po ba? Di po ba ganyan tayo mga tao? Di ba? Dumadating yung time na wala na akong maibigay eh. No, wala na ako eh. Parang sagad na yung pag-iisip ko, sagad na yung bulsa ko, sagad na yung unawa ko, because we don't know how to live with a margin. Kailangan po may gap yan, mga kapatid. At ito yung ating pag-aaralan sa mga darating na araw, paano mag-develop ng gap between your load and your limits, mga kapatid. Yan po ang ating pag-aaralan. Now, what are the benefits of living with a margin? Ay siguro mga kapatid, alam niyo na naman po, di po ba? Ano mga benepisyo? Healthier mind. No, hindi ka laging nag-aalala, hindi ka laging nag-iisip. At kapag lagi ka nag-aalala, lagi ka nag-iisip sa buhay mo, isip ka ng isip, baka mamaya mawalan ka na lang isip. No? Mawalan ka ng bait, di po ba? Healthier body.
No, pag may margin ka, meron kang buffer sa buhay mo, kahit papano, bago ka umabot sa limit mo, malusog ka. Hindi yung iba dyan, trabaho ng trabaho, mamayang konti, ay may sakit na pala. Kasi yung katawan na pressure. Healthy relationship, mga kapatid. If we live with a margin, if we live in a margin, we can lower down the stress in our lives. At sasabihin natin, minsan, di ba ganito? Ako na lang may stress, wag na kayo. Whether you like it or not, kapag na-stress ka, apektado yung mga tao sa paligid mo. And available for God to use. Yan po importante, mga kapatid. Pag-aari po tayo ng Panginoon. Ngayon, pag may ginagawa po tayong mga bagay na hindi kagustuhan ng Panginoon, nauupos tayo. No? Nagkukulang tayo. Nangihina tayo. Hindi na tayo magamit ni Lord. Napaka-unfair po data, mga kapatid, di po ba? Ginamit mo na lahat ng lakas mo, no? Sa ibang bagay, pero pag si God, hindi natin napansin, no? Hindi na ibigay sa kanya nararapat. So, I want to share with you steps to living with a margin. And in a couple of days, mga kapatid, in coming sessions, you'll be able to know better, no? Paano ba talaga mabuhay na kung saan may stress pero kaya mo siyang pababain. Kaya mo pababain ang high blood mo mula 150/100 to 120/80. Mga kapatid, no? Steps to living with a margin. Number 1, accept my human limitations. Kaya po tayo minsan kaya po tumataas yung stress sa buhay natin, no? Marami po tayong ginagawa na hindi naman natin kaya. Sabi po sa Psalm 119 verse 96, I have learned that everything has limits. Mga kapatid, naisip mo ba yon na may limit lahat ng bagay, no? Has limits, mga kapatid. Sinabi po niya, no? May mga tao na meron silang pangarap sa buhay, pinipilit nilang maabot, pero dahil nga hindi naman nila kayang abutin kung ano-ano na ang ginagawa nila. Mamit lang nila yung gusto nilang maabot. At kung minsan nagkakasala pa. At kung hindi yun kung hindi ka man nagkasala, pilit mo na abutin, magkakasakit ka naman. Diba? Lahat po tayo may limit, mga kapatid. Yung lakas natin may limit. Ating pag-iisip may limit. Ating pagmamahal o emosyon may limit din. Dapat alam natin yung ating mga limitasyon, mga minamahal ko pong kapanalig. Now, sabi sa Job 14 verse 5, our time is limited. You, God, has given us only so many months. Mga kapatid, sabi niya, no? Only so many months. Yan, mga kapatid. Only so many months to live and have set limits. We cannot go beyond. Kaya nga meron tayong 24 hours a day, mga kapatid. No? May mga tao din, hindi 24 hours a day. 26 hours a day. Ay, mga kapatid, hindi po tayo dinesign para lagpasan natin yung 26 hours a day, para lagpasan yung 365 days a year. Pero may mga tao, mga kapatid, kung pwede, huwag matulog. Kung pwede, huwag magpahinga. Pero sabi dito, mga kapatid, binigyan lang tayo ng Panginoon na sapat na panahon sa bagay-bagay na dapat nating tapusin. Hindi po tayo makina, mga kapatid. Ano? Sabi ng iba, hindi na daw tayo human being. No? Ano na ba tayo? No? Hindi na tayo human being. No? Ano na tayo? Human doing. Di po ba? Doing. Trabaho. Kaya yung mga, di ba, kailangan mag-abroad si tatay, magtrabaho si tatay para mapaaral kayo. Kailangan magtrabaho si tatay para magpapatayo ng bahay. Si tatay dun sa abroad, hindi natutulog, nagtitik-tik ng kalawang, nagugas ng pinggan, nagpupunas ng puwet ng ibang tao. Kailangan. Nag-provide nga si tatay, pero nawala naman ang relasyon. No? Kaya stressful pag uwi ni tatay, yung anak na buntis, yung lalaki nagpariwara, yung asawa, parang hindi nakita sa bahay, kung saan nagpunta, no? So, yung mga kapatid nang nangyayari, di ba? Kasi meron po tayong limit lamang. Yung kaya nating gawin lang. Pwedeng mangarap, pero yung pangarap dapat sinasamahan ng dasal, sinasamahan ng pagbasa ng Biblia, para ang Espiritu Santo ang magsasabi sa atin hanggang saan lang po tayo, mga kapatid, no? Number 2, ask myself what drives me to overload my life. Ayun, mga kapatid, maraming tao denial Maraming tao denial, hindi kaya ko pa to. Ayun, mamayang konti ang dugo. 150/110, patay na.
Na kawawa naman yung mga naiwan. Ngayon, baldado ka na. Gusto ko magtrabaho. Kinaya ko lahat. Nung nabalda ka, ikaw ang kakayanin ngayon. Buhayin. Nahihiya ka ngayon. Di ba? Kaya kailangan, alam mo yung limits mo. No, may comes to financial o emotional, no, or mental. Alam po natin, maraming tao dyan, mabilis mag-snap. Buti kung masisira lang ulo Pero hindi tayo mabuti Pero kung masisira ulo, pero may iba dyan biglang nag-aamok kasi sumusobra. No? Hindi nakuha yung limit. Sabi sa Ecclesiastes 4 verse 8, some people are never satisfied with what they own. And they never stop working. They get more. They should ask themselves why I am always working to have more. What a senseless and miserable life, mga kapatid, no? Bakit trabaho palagi? Bakit nga ganun? Diba? Bakit nga palaging trabaho palagi? Yan, mga kapatid, kanimitan niya sa mga kaibigan kong OFW. No? 2 taon lang ako ron. Nung 2 taon na, syempre, medyo tumaas yung sahod. Si misis at yung mga anak, tumaas din ng way of life. Nag-iPad na, iba na pinamamalengke, iba na ang shopping, tumaas na ng standard of living. So sabi ni tatay, 2 taon po ulit. Di ba, mga kapatid? Pagtapos ng 2 taon, yun nga, sumusunod Kapag lumalaki ang kita mo, susunod yung lifestyle mo. Siyempre, gusto mo nang makatikim, kaya ka nga nag-iipon Hanggang si tatay, 20 years na sa abroad. Mga kapatid, kaya sinabi dito, some people are never satisfied with what they own. Ngayon, noong unang panahon po, mga kapatid, ang mga tao po, magkabahay lang. Okay na, di po ba? Ngayon po, mga kapatid, hindi. Noong araw, ang may kwarto, ang magkapatid kami noong araw, kwarto namin, magkapatid kami, 2 kami dun. Tapos sina mama at papa, 2 kwarto lang. Ayun, ibang usapan na. Ang kwarto dapat, ang magkapatid, magkahiwalay. No? Kaya walang banding di ba mga kapatid? Ano? Tapos, nung araw, mga kapatid, marunong magtrabaho ang mga tao. Ngayon, tinatamad na. Ang katulong, 5, 4. No? Nung araw, mga kapatid, 1 kotse lang, okay na. No? Okay lang, sama-sama ang pamilya. Ngayon, hindi Kapag ang iyong anak ay 5 rin kotse mo. Kaya yun, nagka-traffic sa EDSA. Ngayon, walang traffic sa EDSA. Bakit? Napuno naman yung bahay mo, di ba? So, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, dapat alam natin yung limit natin. Limit ng kaligayahan ng ating pamilya. Kaligayahan ni Junior. Ano bang limit? Ano bang dapat lang kay Junior, kay ate, kay nanay, at sa'yo? Alamin mo mabuti. Hindi yung pag may pera, gastos. Sa kanya, sige, loan muna tayo. Ay, nako, pagkatapos nag-COVID-19 bigla, paano mo babayaran lahat yan? Wala na. Di ba? Baon na sa utang. Di naman mabubura ang utang. Utang pa rin yun. Kahit magka-approve yung bayanihan 1, 2, 3, 4, 5, may utang ka pa rin. Nadidelay lang ang bayad mo. Kaya dapat, sabi, kahit magtrabaho ka na magtrabaho, wala ka rin mararating kapag hindi mo alam yung limit mo. Number 3, expect problems and delays. May mga tao, mga kapatid, na pumapasok na aming community. May mga taong pumapasok na aming community. Tinatanong ko, ba't ka nag-join ng community na to? Ay, para gusto ko tumahimik ang buhay ko. Ang gulo ng bahay namin. Di ba? O ba't ka pumasok ng community? Para makilala ko ang Diyos dito. May katahimikan sa community. Well, I want to tell you this, wala, mga kapatid. Dahil yung mga tao sa labas ay mga tao din sa loob. Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba lang, itong mga taong to, sa loob ng komunidad, tulad mo, kung gusto mo mag-join ng community namin, ay pinaprocess ni Lord para magawa niya ang kanyang purpose sa kaharian ng Diyos. Ang pinagkaiba nun, yung mga nasa labas, hindi ma-process ni Lord kasi ayaw nila, kaya gulo-gulo yung buhay nila. Dito sa community, may problema din naman. May isa akong kaibigan, mga kapatid, nag-join ng community. Nagkaroon ng kagalit Pagkatapos, sabing ganun, ay lilipat ako ng ibang grupo. Inside the community, lilipat ng ibang grupo. Paano kung naubos yung grupo na yan? Pare-parehong tao din naman yan. No? Buti mag-alagya ka lang ng tuta, hindi lumalaban. Pwede mong ganun-ganunin sa ulo. Pero mga tao hindi Kanya-kanya ng kinalakihan, kanya-kanya ng problema. At minsan, nadadamay ka pa. Kaya sinabi ni Jesus, John 16:33, in this world, you will have trouble. Kaya mga kapatid, kapag ayaw mo ng trouble, problema yan Dahil si Jesus na nagsabi, sa mundong ito, may problema.
no, merong di pagkakaunawaan, no, merong mga yung trouble, yung mga unexpected, mga kapatid. Kaya dapat kasama mo si Kristo. Kapag wala kang sandalan, wala kang pupuntahan, dumating ang problema, dalawa lang hahawakan mo, no? Either no, meron yung mga bagay na papatay sa iyo, o kaya mag-drugs ka. 'Di ba? Kaya dapat andyan si Kristo. Kaya maraming tao nagda-drugs eh. Di ba? Full of stress. Para makaalis ng stress, mag-drugs tayo pare. Uppers. No? Kailangan natin ng uppers. No? Kailangan natin ng pampalubag-loob. Kailangan maglasing tayo maglasing. Di ba? Para bukas ulit. Magsaya muna tayo ngayon. Di ba? Bakit? Dahil kong problema, kaya ako naglalasing eh. Pagka nagsyabuan, dahil kong problema. Eh sabi ni Kristo eh, may problema talaga. Di ba? Kaya pero dapat lumapit tayo sa Kanya. Kasi alam ni Kristo, mga kapatid, ang ating limit. Okay? So, walang makaka-handle sa iyo na kahit na sinong tao, kundi si Kristo lamang. Kaya pag dumating ang problema, no, kahit yung problema mong yan, ikwento mo yan, masama pa nito pag yung problema yan, na ikwento mo sa sekretarya mo, naku, baka mamaya magkaroon pa kayo ng affair. Di ba? Kaya kailangan, pag may problema ka, makwento mo kay Kristo. Diba? Marunong kang magdasal, marunong kang magbasa ng Biblia, may community members, meron kang sa isang komunidad ka, para yung problema mo na ilalagak mo sa tamang lugar, tamang tao, at sa tamang sitwasyon. Mga kapatid, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Kaya habang nakatungtong ka pa sa lupa, habang huminga ka pa, habang nakaka-inhale, exhale ka pa, sasabihin ko sa iyo, maraming problema. At dadami pa yung problema na yan, mga kapatid. Hindi po nawawala. Dalawang tao lang walang problema sa mundo. Baliw at saka patay na, mga kapatid. Sabi sa Proverbs 22 verse 3, sensible people will see trouble coming and avoid it. But an unthinking people will walk right into it and regret it later. Mga kapatid, ito pong sinabing sensible, ito po, ibig sabihin yan wise. No? Kung mautak ka, no? Alam mo naman pang problema, sinuong mo pa. Alam mo naman pala na yung problema dadating, sinubukan mo pa. Parang may kaibigan ako. No? May kaibigan ako, sabi niya, Brother Randy, matagal na akong hindi nagsasyabu. No? Sabi ko, buti naman. Kaya napasyabu ko kagabi. Meron nga akong guilt eh. Mang ginawa mo? Eh kasi nga, di ba matagal na akong hindi nagsasyabu? Di ba? Oo. Eh akala ko kaya ko ng tanggihan pag inalok ako eh. Eh sinasabi ko. Kung alam mo darating ang problema, may iwasan mo pa ang problema, umiwas ka na sa problema. Hindi naman nawawala ang problema. Di ba? Alam mo, nung una, nadapa ka na, uulitin mo na naman. Di ba? Ikaw, halimbawa, lalaki, no? Nag-girlfriend ka. Tapos nakakita ka ng iba, no? Nag-two-timer ka. Okay? Tapos nagalit. Pareho na natuklasan na ganun ka, iniwanan ka. Mag-girlfriend ka ulit? Hindi pa. Kailangan mo na mag-mature ka muna. O di kaya sa pera. No? Hindi ka marunong humawak ng pera. Nung pinibigyan ka ng pera ng mga tao, nagagastos mo. Ibangko mo agad pag binigyan ka ng pera. O kaya umawak ka ng tagahawak ng pera mo. Kasi mamumroblema ka. Alam mo naman ang source ng problems sa buhay mo o buhay ko. No? Alam ko yung source ng problema at kailangan gawa ng paraan. Kaya sinabi, we'll see trouble. No? Alam naman niya yung paggagalingan ng problema. Eh. Bakit kailangan pang gawin? No? Eh, trip ko lang eh. Okay lang. Trip mo pala eh. Problema mo yun. Di ba? Mga kapatid, di po ba? Trip mo pala eh. So ngayon, problema mo yun. Ang hirap po mga kapatid eh. Kasi pag ang problema wala, parang gusto mong subukan, parang kaya mo. Pag nandiyan na, parang gusto mong itapon naman. Di ba? Kasi ang problema mga kapatid, iba-iba ng sukat. Hindi dumadating sa buhay natin yan na pareho agad. Malamang dumating pareho pa nga, ibang season pa. Pero pag dumating po yan, wala po taong gusto magkaroon ng problema. Number 4, add buffer space in my schedule. Sabi, it is senseless for you to work so hard in the morning until late at night, feeling you're starved to death, for God wants His loved ones to get their proper rest. Sabi dito mga kapatid, senseless, ibig sabihin, you are unwise, mga kapatid. Sabi dito, for you to work so hard from early morning until late at night, feeling to starve to death. Ayan mga kapatid, no? No, wala nang pahinga eh. Pag linggo, lumabas naman kayo ng mga anak mo, overtime na naman. Diba? Eh, kailangan mag-overtime. Kailangan kumita. Maraming babayaran. Eh, ba't maraming babayaran? No? Sino ba gumawa ng gastusin na yan? Ikaw, bumili ka ng kotse, nang babayaran. Tapos si Junior, hindi naman kayang paaralin sa private school. Pinaaral mo sa mamaling eskwela. Tapos ikaw naman sa sarili mo, kailangan magtrabaho. Overtime.
Mag-abroad na lang, no, para kumita ng malaki hanggang sa nawala na ang relasyon mo sa iyong pamilya. That is unwise. Sabi dito, senseless for you to work hard from early in the morning, late at night. Walang panahon sa pamilya. Walang panahon makipagtawanan. Walang panahon, mga anak, magsine tayo. Kain tayo sa labas. Walang panahon. Palaging pera iniisip. Ay nako mga kapatid, problema po yan. Ako nga mga kapatid I make talks all the time. Every time I make talks. Every day I make talks. Every day I counsel people. Most of the time I counsel people. But I have my time of relaxation. I call it R&R. No? Rest and relaxation. Kapag ay gastos lang yan, rest and relaxation na yan. Gastos lang yung paglabas-labas na yan. Pagpunta sa ganyan, gastos lang yan. Gastos lang yan. Aksaya sa oras yan, hindi ho. Hindi gastos yan. Kaya kailangan mo mag-unwind. Di ba sa English sabi, unwind. Kailangan mo na. Sobrang sikip na ng buhay mo Kailangan larga mo ng konti. Hindi ka pa nasasakal. Di ba? Kaya sinabi, for God wants His loved ones to get proper rest. Gusto ng Diyos matulog. Iba nga dyan, mga kapatid, hindi na natutulog Diba? Kagaya ng mga ibang mga artista, nagsasabo na lang. Sa shooting, makatapos lang ng mga ibang project, nagsasabo na lang. Ano nangyayari? Natapos nga yung project, nag-addict naman sa shabu. Diba? So, kailangan may panahon ka mag-isip. Panahon kumain, be with your friends, with your family, with your loved ones, mga kapatid. You need to plan time for those things. Or else, mga kapatid, you will not be able to lower down your stress. No? Lower down the stress in your life. Sabi sa Ecclesiastes 10 verse 15, only someone too stupid to find his way home would wear himself out of work. Sabi, tanga lang yung taong pag umuwi siya. Sorry for the word, Si fool Stupid ang ginamit No? Masakit yung salitang stupid na yan Kasi tupa ang ginamit, too stupid. Sabi, napakatanga. Napakatanga ng tao na pag uwi niya sa bahay, kakamustahin siya ng mga mahal niya sa buhay, sasabihin niya, hay, pagod na ako, huwag niyong guluhin ako, ha? Pagod na ako, magpapahinga ako. Everyday na lang. Lalapit ang anak mo sa'yo. Sasabihin mo lagi, pagod na pagod. Lalapit ang asawa mo sa'yo. Sasabihin mo lagi, pagod na pagod. Baka maghanap ng iba asawa mo. Di ba? Ano ba? Sabi nga kanya, sobrang katangahan ng isang taong pag-uwi niya, nakakapagod magtrabaho. Ba't napagod ka? Ang daming ginagawa O yun pala, marami palang ginagawa. Tapos sisisi mo sa iba yung pagod mo. Kayo mga bata huwag kayong magulo. Pagod na pagod ang tatay. Pag mag-ingay kayo, pagagalitan ko kayo, kawawa naman yung mga bata. Gusto ko lang akapin. Ikaw naman, wala kang magawa. Kasi pagod na pagod ka nga, hindi ka na makapag-isip. Hindi mo na ma-appreciate yung ginawa ng asawa mo. O kung sino man dyan, kasi pagod na pagod ka na. Diba? Ang sabi rito pag-uwi mo. Tanga ka. Sorry for the word, pero biblical po yan mga kapatid, di ba? Kaya pag umuwi ka at pagod na pagod ka, dapat yung obligasyon mo sa pamilya mo, gawin mo pa rin. O kung sino man na may obligasyon ka. No? Number 5, prune my activities regularly. Prune my activities regularly. Sabi dito, there's a time to keep things and a time to throw things away. Baka mamaya mga kapatid, sabi dito, there is a time to keep things. Baka mga kapatid, baka mamaya dyan may ginagawa ka na hindi mo na dapat ginagawa pa. No? Baka mamaya dapat ginagawa na ni Mrs. yan. Kasi ganun tayo minsan, di ba? Ay, ako nagagawa nito kasi pag ginawa yung iba dyan, magkakaproblema lang pag ginawa, pag-ibigay ko sa asawa ko, hindi matatapos yan, tatagal lang Pag ibigay ko yan sa mga anak ko o sa kaibigan ko, ako na natatapos lahat ng opisina. Pag ginawa niya, gugulo-gulo lang Talong tatagal. Well, mga kapatid, talagang papagod ka. Tataas dugo mo, mamaya may stroke ka na lang. Okay? So, sabi, may mga bagay na dapat binibigay sa iba ang trabaho. May mga bagay na hindi mo na trabaho, tinatrabaho mo pa. Dapat hindi ganun. O hindi mo na iniisip mo pa. Di ba may mga bagay na ganun May mga bagay na, sabi, ako wala nang ginagawa sa bahay. O pag wala nang ginawa sa bahay, ang problema naman, kung ano nang naisip mo, hanggang sa magkaroon ka ng thought overload, mga kapatid. Di ba? So, there's a time to keep things and a time to throw away things. Yung bahay mo, yung kwarto mo, pwede naman tirahan yan. Yung isang kwarto dyan, taksa ka ng daming mga mga kukot dyan. Kung tawagin sa English yan, pakrat. Yung bang mga tabi. Di ba? Pwede naman pamigay yan. Ay, yung t-shirt na to, no?
Kasi remembrance ko to eh. Itong 5 t-shirt na to. Remembrance, 1946 pa yung t-shirt binigay sa'yo. Ngayon, 1980, ano ka na, 85 ka na. Pamigay mo na yung t-shirt na yan. Mga kapatid, baka nakatulong ka pa. O sige, remembrance. Naniniwala ako, remembrance, memory, etc. Pero kung pwede yung pwedeng pamigay, pamigay na. Hindi yung bahay mo, saksakan ng dami ng, binahayan na ng daga. Diba? Tuwan-tuwa yung daga sa bahay mo. May bahay siya doon. May mga ipis na, dami mga tambak, pati mga mantika, no? Mga tabi ng mantika, tabi ng mantika. Baka magamit pa yan. 3 beses lang pwedeng gamitin ng mantika, mga kapatid. May mga bote ka pa ng mantika ng manok, baboy, tsaka isda. Pag ginamit pag magpipito ng isda, yung ginamit ng mantika. Pag isda, mantikang ginamit. Ulit-ulit. Baka magka-cancer ka niyan. Diba? Talaga mag-high blood din ka niyan. Diba? So may mga bagay na dapat tinatapon na, may mga bagay maski sa isipan, may mga bagay na dapat nire-release na, emosyon na dapat nire-release na, hindi tinatabi. Kasi tataas ang stress level mo niyan. Di ba? Importante mga kapatid, no? Ano ba talagang dapat itabi mo na? Di ba? Mga kapanalig, no? Sabi sa 1 Corinthians 6 verse 12, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Lahat pwede kong payagan, pero hindi lahat may benepisyo sa akin. Di ba? Kaya minsan tayo, mga kapatid, di ba? Sasabihin ng nanay mo, patayin mo kapatid mo dyan. Ilan ba kasama asawa mo sa bahay? O, patayin mo kapatid mo dyan para mag-a-apply ng trabaho. Mamaya ulit, o yung kapatid mo, patayin mo dyan. Ilan ba kapatid mo? 10. 10 kayong titira doon sa bahay kasama asawa mo. Baka mag-aaway-aaway kayo yan. Tataas ang stress level niyo mag-asawa niyan, mga kapatid. Bago natin payagan ng isang bagay sa buhay natin, i-check natin kung may naaapektuhan na iba. Hindi payag ka ng payag. No, checkin muna natin mga kapatid. Bago natin payagan, bago tayo mangutang, check mo yung finances. Bago pagbigyan si Junior bumili ng iPad o bigyan ng iPhone yung anak mong babae o si Mrs. bago bigyan ng pang-shopping, no? Tingnan mo muna kung beneficial. 'Di ba? O sino man 'yan, 'di ba? Tingnan natin mabuti. No? Kasi tayo din gumagawa ng problema natin eh. Kaya pag may problema tayo sa buhay, huwag tayong maninisi. Tayo gumagawa. Tayo nag-create. Tayo nagpapaanak ng problema natin. Because we allow it. We allowed it, no? Kaya everything is permissible, pero hindi lahat, mga kapatid, hindi lahat ay magbibigay sa iyo ng kagandahang buhay. Everything, no? But not everything is beneficial. No? Kaya tingnan mo mabuti, mga kapatid, ha? Permissible, at saka beneficial. Tingnan mo mabuti, no? Iba kasi, papayagang, mayroong kaibigan, sabi ko sa kanya, oh, kamusta ka na? Ito, may asawa na. Problema nga eh. Alam, hindi ko siya masakyan eh. Oh, pinayagan mo, pinaligaw mo sa iyo yan, di ba? Oh, di ba? Oh, tapos nung kinasal kayo, di naman kayo sa kinasal, di ba? Pumayag ka, di ba? Oo. O, ba't ka nagagalit? Ba't naiinis ka? Work it out. Di ba? Look for beneficial things in things that you think no such thing that can give you benefits. Pinayagan mo yan eh. No? Kaya kailangan matuto kang aralin mo yan paano makikita ang benepisyo niyan. May isa pa akong kaibigan eh. Sabi niya, alam mo, yung asawa ko ngayon, ako, pwede nga lang hiwalayan ko na. O ba't mo mahihiwalayan? Kasi, parang ang bait-bait nung araw, di pa kami kasi ang bait-bait niya eh. Pagkatapos, lingkod pa ng simbahan eh. No? Ngayon, parang, ng problema ako eh, parang hindi lumalago eh. Parang immature palagi eh. Pinayagan mo, di ba? Kala ko kasi hindi eh. Ayun ang problema. Hindi mo inaral. Hindi mo inalam. Nagmamadali ka. Di ba? So, tignan mo. Kargahin mo lahat yan. Di ba? Kainin mo lahat yan ng buong buo. Di po ba? At kung sisira ng asawa mo, kasi pinayagan mo yan. Mga kapatid. Number 6, walk with Jesus. This is the last one. Walk with Jesus and learn. Sabi po mga kapatid, sa Matthew 11:28 to 30, are you tired, worn out, burned out? Come to me, get away with me, and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you, and keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Ayun mga kapatid, ang linaw po. No? Sinabi niya, pagod ka ba? Di ba? Pagod ka ba? May problema ka ba? Sabi, come with me.
Get away with me. Ayan mga kapatid. And you'll recover your life. Mga kapatid, yun lang po ang recovery. Be with God. Read His words. Pray. Be a part of His church. Yun po ang recovery. Wala pong ibang recovery sa daming problema. And sabi niya, ang sabi ng Panginoon naman, napakabuti niya, sabi niya, I'll show you how to take a real rest. Walk with me. Ito maganda, no? Walk with me and work with me. Kasi marami walking with God lang eh. Pero pag working with God, wala na. Ay Lord, bless mo ako, Lord. I want your blessing, Lord, please. Pero pag si Lord, nutusan na siya, ayaw na niya. Kaya sinabi dito, watch how I do it. Sabi niya, no, gusto mo ng rest? Tuturuan kita. Pero sumunod ka sa akin, learn the unforced wisdom of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me. Ito sabi niya, keep company with me and learn. Sabi niya, learn to live freely and lightly. Yan mga kapatid. Kaya maraming tao maraming tao, may pera, may stress pa rin. Maraming tao, may recreation, may stress pa rin. Maraming tao matalino, may stress pa rin. Maraming tao, parang kompleto lahat, may stress pa rin. Bakit? Because they don't have Jesus with them. They don't have Jesus with them. They don't include Jesus in their everyday grind or everyday rhythm, doings. If you forgot your prayer time, if you forgot your Bible time, because you're so busy, seemingly you're so busy on a lot of things, mga kapatid, I tell you, hindi bababa ang stress mo. Tataas at tataas pa yan. Because God should be put in the middle. No? There has to be a margin. This is your load. God should be put here in the middle, and this is your limit. If you don't do that, mga kapatid, you live a stressful life. At malamang, mawala ng stress mo kung minsan nga may sakit ka, may stress ka pa rin, di ba? Sabi, pag ako na, tumanda na ako, wala na akong stress. Pupunta na lang ako sa bundok, mamumundok na lang ako. No, gagawa ko ng maliit na rest house doon. Mga kapatid, ang stress ko, hindi nawawala. Laging lumalapit yan. Whether you like it or not, it will come to you. The question is, how do you handle it? Mga kapatid, you have your groupings. You can go to this, mga kapatid. Ang pag-usapan nyo is that, what did you hear? Ano mga dinig mo ngayon? Anong palagay mo? Na-analyze mo? Baka gusto mo baguhin yung buhay mo? At ano gusto mo nang gawin? Magmula ng dinig mo itong talk na to. So mga kapatid, God bless you po. This is Randy Ramos. Kung natuto po kayo ngayon, join po kayo ng aming community, mga kapatid. Thank you so much.